Kakatuklas ko lang ng isang abandonadong tindahan ng axolotl na may ilan sa pinakamabihirang uri sa mundo. Mula sa mga gintong uri, melanistic, at yung nagliliwanag sa dilim. Pero hindi lang yon. Ang tindahan ng alagang hayop na ito ay nakatuon sa axolotl. Kaya meron silang ilan sa pinakabihirang uri. Kabilang, ang pinakamahal na mosaic axolotl. Ang species na ito ay pwedeng umabot ng mahigit $10,000. Sabi ng dating may-ari ng pet shop, may ilan dito kasama ng ibang kakaibang klase na noon ko lang narinig. Misyon ko ang libutin ang tindahan para mailigtas lahat ng axolotl bago maging huli ang lahat. Hindi ito madali dahil 2 linggo nang iniwan ang mga axolotl mula na magsara ang tindahan, kaya paubos na ang oras nila. Hindi ko rin alam saan magsisimula ngayon. Ang daming iba't ibang pond at tangke na punong-puno ng mga axolotl at kung ano-ano pa. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang karatula. Nakalagay dito na bihirang axolotl para sa $500. At may isa pa doon na nakalagay na mutant na axolotl para sa $1,000. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nun, pero may nakita rin akong malaking tangke na may nakalagay na hindi binibenta. Baka doon nila nilalagay ang pinakamabihirang axolotl, kaya bala ko itong i-explore sa dulo ng video. Sa ngayon, nagsimula na akong maghanap. At una itong malaking estante na puno ng mga aquarium, kaya hindi natin alam kung ano ang makikita natin. Grabe, ang dudumi ng mga tangke na to mga tol. Tingnan nyo kung gaano kakulay berde ang tubig. Kung ano man ang nandito, siguradong kaunti na lang ang oras niya, kaya kailangan nating magmadali. Nagpatuloy ako at nagsimulang maghanap sa paligid. Una akong napansin ng maliliit na garapon. Kadalasan walang laman, maliban sa 2 na puno ng makukulay na hipon. Astig talaga ang mga ito. Pero sa kasamaang palad, masyado silang maliliit para kunin. Kaya nagpasya akong iwan na lang sila doon at magpatuloy. At ayun, katabi lang ng mga hipon ay itong garapon na puno ng mga baby na pufferfish. Sa kung anong paraan, nagawa akong mahuli silang 3 at inilagay ko sila sa isang timba na may malinis na tubig. Pero habang nagpapatuloy ako, napadpad ako sa mas malaking tangke at doon ko nakita ang una kong axolotl. Grabe Helen, tingnan mo to. May nahuli talaga tayo. Ayan, isa yung maliit na baby axolotl. Buti na lang at buhay pa siya. Medyo nag-aalala na ako kasi ang dumi ng mga aquarium na to. Kung hindi nyo alam, sensitibo ang mga axolotl. Kailangan nila ng malinis na tubig para mabuhay. Pero buhay pa rin siya, ibig sabihin, naabutan natin siya sa oras. Pero nung malapitan ko siyang tiningnan, napansin kong may nawawala siyang ilang paa. Huwag mag-alala. Tayang magpatubo ng axolotl ng paa. Pero ibig sabihin nito, may ibang nilalang sa aquarium na umaatake sa kanya. Ilagay ko siya agad sa timba ng malinis na tubig at nagsalok pa ako. Biglang may nangyari. Diyos ko, Helen, tingnan mo ito. May isa pang axolotl. Tama ako, nakuha ko siya. Diyos ko, ang daming lumot, nakakadire. Tingnan mo. May nakuha tayong isa pang axolotl. At itong isa ay medyo mas malaki. Ang astig nun. Sandali lang. Sa tingin ko, may deformidad itong axolotl na ito. Tingnan mo ito. Makikita mo dito, nahati sa 2 buntot niya. Ibig sabihin, may kumagat at sinubukan niyang patubuin ulit. Pero naging 2 magkaibang anyo. Bihira ang ganitong depekto. Hindi ko pa ito nakita dati. Grabe. Makikita mo ngayon na karamihan sa mga aquarium ay may label ng laman at presyo. Pero itong isa, nakalagay lang na baby axolotl, $45. Ibig sabihin normal lang ito at walang kakaiba. Habang tumatagal ang video, lalong nagiging bihira at mahal ang mga axolotl. Pagkatapos, may nakita akong isa pang aquarium na puno ng maruming tubig. At pagkatapos maghuli-huli ng kaunti, nakahuli ulit ako ng isa pang axolotl. Pero espesyal ito. O mga kaibigan, sigurado akong napansin nyo na hindi ito basta-basta na axolotl. Albino ito, kaya mas bihira siya. Medyo malaki na siya, pero mas lalaki pa ang iba rito. Sigurado akong may mas dambuhala pa sa pet store na to. Astig pa rin itong nahuli ko. Isa na mga axolotl lang iligtas, pero tiyak may daan-daan pa rito. Kailangan pa nating magpatuloy. Sa puntong ito, mga 2 na lang ang natitirang fish tank sa estanteng to. Sa sumunod na isa, may nakita akong di naasahan. Uy, ano yun mga tol? Grabe, may kung ano sa loob. Di ko alam kung ano. Mukhang hindi ito axolotl. Pero para makasiguro, kailangan natin itong hulihin. Kumuha ako ng isa pang sandok at nahuli ko agad ang dambuhalang albino African clawed frog. Hindi ako makapaniwala. Hindi pa ako nakakakita ng African clawed frog na ganito kalaki mga pare. Ang laki at taba niya talaga. Hindi ko inasahan to. Akala ko axolotls lang ang meron sa pet store na to.
Pero dahil nakita natin ang hipon, pufferfish at palaka, mali pala ako. Mas mahirap ang rescue mission na to dahil di natin alam ang sasalubong. Relax lang pare. Nililigtas ka lang namin. Bumalik ka. Ilagay ko agad ang palaka sa timba at lumipat sa huling aquarium sa shelf kung saan nakita ko ang pinakamalaking axolotl sa lahat. At gaya na nakikita mo, mabilis na napupuno ang timba namin. Pero mahaba-haba pa ang lalakbayin namin. Kaya pumunta ako sa kabila ng pet store at agad ako may nakita na kakaiba. Oh Helen, parang may nakuha tayo. Tingnan mo to. Alam ko may nakita ako dun sa loob. Nasaan na yon? Heto na. Grabe, hindi ako makapaniwala. Tingnan mo ang laki ng axolotl na yan. Tiyak ito na ang pinakamalaki at pinakabihira na nakita natin. Kita mo, ito ang kinatawag na melanistic na axolotl at kilala sila sa pagiging itim na itim. Ibig kong sabihin, tingnan mo yan. Wala talaga silang kulay. Pati mga hasang at mga mata nila, itim na itim din. At oo, ito na talaga ang pinakamalaki na nakita ko. Ngayon, gaya ng inaasahan mo, dahil sobrang bihira ang axolotl na ito, sobrang mahal din ito. Sabi dito, ang halaga nito ay $300 na nakakabaliw. Pero malayo pa ito sa pinakamahalagang makikita natin. Tandaan, hinahanap pa rin natin ang mosaic axolotl na nagkakahalaga ng $10,000 at pwedeng nasa kahit saan. Kaya patuloy akong nagsalok at may nahuli ulit ako. Oh, may isa na naman. Tingnan mo ito. May bago na naman tayong axolotl. Ilan na ba lahat mga tol? Ang dami na talaga. Mukhang normal lang ulit ito pero malaki siya. Tingnan mo. Tingnan mo, may isa pa sa lambat. Oh, at hindi ito yung ordinaryo lang. Isa pala itong golden axolotl. At sila ang isa sa mga paborito kong ure. Wala namang nakalagay kung magkano sa sticker. Pero sigurado akong mahal ito. Nilagay ko silang dalawa sa timba at nagpatuloy sa paghahanap nang may nahuli na naman ako. Pero hindi ito axolotl. Grabe, tingnan mo kung anong nahuli natin. Yan ay isang maliit na baby, fly river turtle. Grabe. Kung hindi nyo alam, isa ito sa mga pinakamahirap hanaping freshwater turtle na pwedeng gawing alaga. Di rin ako nagulat na nakita natin ito dahil nakalista naman itong binibenta. Pero hindi ibig sabihin na andyan pa rin siya. Marami na tayong nakitang tangke na walang laman kahit may nakalagay na hayop. Tulad ng blue axolotl. Pero grabe, ang saya ko na andiyan siya kasi sobrang bihira at mahal talaga ang mga pag-uong na ganito. Tingnan mo naman, umaabot ng $800 ang presyo. Sobrang mahal nun. Sige, sigurado akong iuwi kita. Pagkatapos, bumagal ang mga pangyayari. Naisip ko na baka talagang walang laman ang tangke. Pero nung huling salo ko, nakuha ko ang pinakabihirang axolotl na nakita ko. Ay grabe, tingnan mo yan. Hindi ako makapaniwala. Helen, yun ba ang iniisip ko? Akala ko normal lang ito nung una pero hindi pala. Ang tawag dito ay copper axolotl at ito talaga ang pinakabihirang nahanap namin sa ngayon. Ang laki pa niya. Tingnan mo yan. Mas malaki pa siya kaysa sa kamay ko. Ang astig nun. Ngayon, ang astig dito sa pet store na to ay meron silang mga charts sa paligid na nagpapakita ng iba't ibang klase ng morph ng mga axolotl. At kung titingnan mo, marami na kaming nahanap sa mga yon. Nahanap namin ang copper, golden, albino, at pati na rin ang melanistic. Pero kung makikita mo, marami pa talagang iba. Habang tumatagal ang video, lalong nahihirapan ako maghanap. Kaya agad kong kinuha ang copper axolotl, nilagay sa timba at nagpatuloy ako. Kasunod dito ang mahabang hanay ng mga tangke kung saan inilalagay ng pet store ang ilan sa kanilang pinakakakaibang mga nilalang. Uy, tingnan mo, may nakita ako dito. Ano yon? Crawfish ba yan? Sa tingin ko, oo mga kaibigan. Halika dito buddy, sinusubukan ka naming iligtas. Sana huwag mo akong kurutin. Grabe, tingnan mo ang laki nito. Sige, hindi ko inasahan yon. Pero gaya ng natutunan natin, pwedeng may kahit ano dito sa pet store. Sige, bitiwan mo na ang lambat buddy. Tara na, tapos ka na, ayos na. Pero tulad ng nakikita mo, hindi ito ordinaryong crawfish. Isa itong bihirang puting lobster at itong pinakamalaki kong nahuli. Kung mapapansin mo, may lumot na sa katawan niya. Ibig sabihin matagal na siyang napabayaan. Swerte ka at nailigtas ka namin. Sinusubukan niya akong sipitin, huwag mo yun gawin. Ilagay na lang natin siya sa timba. Buti na lang, nailagay ko ang crawfish sa timba nang hindi masipit. Nagpatuloy ako at may nahuli ulit ako. Uy, may nakuha ako dito. Ano yun? Isda ba yun? Hindi ako makapaniwala. Ito ang una nating isda sa video. O kalma lang. Ano kaya ito mga tol? Nagwawala siya ngayon. Sandali, parang alam ko kung ano ito. Mga tol, gulper catfish to.
Sobrang astig at kilala sa pagka-agresibo. Kaya nilang kainin kahit ang mga isdang doble ang laki kaysa sa kanila. Kahit anong kasya sa bibig nila, kinakain nila. Hindi rin namin sila madalas mahuli, kaya astig na nahuli natin ngayon. Para hindi kainin ng golpoy catfish ang ibang nailigtas na hayop, nilagay ko siya sa sariling timba at nagpatuloy mag-explore. Pagkatapos ng ilang salok, ito na ang nangyari. May isa pa tayong axolotl. Tignan natin, ano kaya to? Mukhang albino pero parang iba mga pare. Sige, ganito na lang. Tingnan natin ang morph chart kasi itong isa walang pulang mata, kaya hindi siya albino. Sa tingin ko, leucistic ito, na hindi pa natin natatagpuan. Ang leucistic na axolotl ay halos tulad ng albino, pero iba ang kanilang mga mata. Dahan-dahan pero sigurado, nakokolekta na natin ang axolotl. Pero marami pa tayong hahanapin at mas nagiging bihira sila. Kaya nilagay ko siya sa timba kasama ng iba pa at nagpatuloy maghanap sa mga tangke. Nakakita pa ako ng maraming karaniwang axolotl at isang Amazonian pufferfish. Nagbagong lahat nang makita ko ang isa pang axolotl na hindi na gumagalaw. Mga pare, huli na tayo para dito. Mukhang hindi na siya umabot. Masama itong senyales. Naubusan na ng oras ang mga axolotl dito, kaya kailangan nating magmadali para may ligtas pa sila. Ayon, lumalabas na mas maikli pa ang oras ng mga axolotl kaysa sa akala ko. Kasi nakita ko rin ang isa pang aquarium na basag at may tagas. Karamihan ng tubig ay nawala, pero may kunti pang natira. Umaasa akong buhay pa ang andito. Nako, hindi maganda ito mga pare. Malapit nang maubos ang tubig dito, kaya kailangan nating magmadali. Sa unang tingin, parang walang laman ang aquarium. Pero nang tumingin-tingin ako, may napansin ako. At isa itong axolotl na hindi ko pa nakikita dati. Mga pare, tingnan nyo to. May axolotl dito at ang laki niya. Siguro siya na ang pinakamalaki sa lahat. At alam nyo, tingin ko bago siyang species. Sige, alam nyo, kalimutan na ang lambat. Hindi ko alam kung kasya siya, kaya hahawakan ko na lang. Halika pare, nililigtas ka namin. Ayon, nakuha na. Ang dulas niya pare. Tingnan nyo ang laki na axolotl na to. Grabe, sa unang tingin, mukha lang siyang normal na leucistic. Pero kung titingnan mo ang sticker, nakalagay na tinatawag itong bluegill axolotl. At nakuha nila ang pangalan na yon dahil asul ang kanilang mga hasang imbes na pula, gaya ng karaniwan. Hindi ko pa ito nakita sa axolotl chart, kaya siguradong napakabihira ng hayop na ito. At buti na lang, buhay pa siya, kahit na halos walang tubig sa tangke. Pero posible pang may iba pa dito sa loob. Kaya nagpatuloy ako sa paghahanap at sa huli may nakita pa akong iba. Oh Helen, mukhang may isa pa tayong axolotl. Grabe kakaibang itsura nito mga pare. Tingnan niyo to. Grabe ang galing. Ngayon, sa tingin ko alam ko na kung anong klase ito. Ang tawag dito ay golden copper axolotl. At kombinasyon ito ng dalawang sobrang bihirang morph. Kita mo? May kapre na kulay at astig na gintong tuldok sa katawan niya. Katulad ng bluegill axolotl, ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Oh, mahirap silang hanapin. Pero dito sa pet store, halos lahat ng klase ng axolotl sa mundo ay meron sila. Sino pa kaya ang makikita natin dito? Ilagay ko na siya sa timba kasama ng iba pa. Pero gaya ng nakikita mo, napupuno na ito. Kaya nagdesisyon akong ilipat sila sa malaking cooler na ito. Dito mo makikita kung gaano karami ang mga axolotl na nailigtas natin. Pero kaunti pa lang ito. Marami pa tayong aquarium at pond na dapat tuklasin, kaya kailangan pa nating magpatuloy. Okay mga kaibigan, mukhang halos walang laman ang tank na ito. 2 sticker lang meron. Akala ko nakuha na natin lahat. Sandali Helen, may gumagalaw pa pala dyan. May natira pa. Nakuha ko na. Grabe, di ako makapaniwala. Maliit na leucistic na axolotl ito. Halos hindi ko siya napansin mga kaibigan. Mabuti na lang puti siya, kung hindi, di ko talaga siya mapapansin doon. Buti na lang nakita natin siya at nailabas. Sinigurado ko ulit na walang laman ng aquarium bago lumipat sa susunod na tank. At doon ko nakita ang pinakakakaibang axolotl sa ngayon. Grabe. Helen, tingnan mo ito. May nakikita akong axolotl dito pero parang may mali sa kanya. Tingnan mo, may hasang lang siya sa kaliwang bahagi ng ulo. Kita mo? Ang wild nun. Subukan nating huliin siya para makita ng mas malapitan. Halika na buddy, nililigtas ka namin. Gusto kong maging maingat, hindi ko alam kung nasugatan siya. Tingnan niyo to guys. Grabe, ito na yata ang pinakakakaibang itsura ng axolotl na nahuli ko. Paano kaya nangyari to guys? Grabe, parang isa sa 1 milyon itong axolotl na to. At siguro,
kaya hindi siya binibenta. Karaniwan, kapag may tindahan na hindi binibenta ang isang bagay, ibig sabihin espesyal yon. Oo, maaring ipinanganak siyang ganito o nasugatan siya. Hindi ko rin alam. Kahit ano ka man, kakaiba siya. Kaya siguro siya na ang paborito kong axolotl ngayon. At kaya rin siguro Lefty ang pangalan niya. Medyo narito ako nung una, pero mas malinaw na ngayon. Dahil espesyal ang axolotl na ito, siya lang ang nakatira sa aquarium para walang aatake sa kanya. Kinuha ko siya, ilagay sa sarili niyang timba, at nagpatuloy sa paghahanap. Katabi ng aquarium, may isa pa na may ibang laman. Uy, pagong ba yun? Tingnan mo, Helen, may maliit na pagong dito. Halika rito, buddy. Sinusubukan ka naming iligtas. Ang cute niya. Okay, hindi ko inasahan to, pero yan ay isang albino red ear slider. At sa totoo lang, nagulat ako na buhay pa siya ngayon. Kasi sobrang dumi ng tubig doon at wala man lang filter. Oo, masasabi kong nahanap natin siya sa tamang oras. Kaya nilagay ko siya sa timba na may malanis na tubig. At patuloy akong naghanap kung may iba pang pagong nang biglang may nangyari. Aray! Grabe, may kumagat sa akin sa loob. Ano yun? May snapping turtle ba doon? Nanginginig ako ngayon. Totoong may kumagat sa akin. Sige, gagamitin ko na lang ang lambat. Magandang ideya yon. Siguradong snapping turtle ito o kaya mata-mata. Nasaan siya? Sige na, ayun, nakuha ko na siya. Snapping turtle nga. Tingnan mo siya, medyo malaki pala siya. Medyo nakakatakot yon. Kalma lang, kalma lang. Kalma lang pare, tinutulungan ka lang namin, okay? Hindi ako makapaniwala na nakagat ako doon. Pero buti hindi ako masyadong nasaktan. Maliit lang ang sugat ko. Pwede sanang mas malala. Kung hindi nyo alam, malakas kumagat kahit ang batang snapping turtle. Oo, pwedeng maputol ang daliri ko. Tingnan mo siya, umiihi siya. Ilagay na lang natin siya sa timba. Hindi siya masaya. Ngayon, ito na ang huling pagong dito sa tangke. Kaya pumunta ako sa kabilang pet store section kung saan mas malalaki ang mga tangke ng isda. Tingnan natin kung anong makikita natin. Simulan natin sa tangke na ito. Wala pa akong nakikita, pero sobrang malabo ang tubig. Tingnan natin. Meron bang nandito? Sandali lang. Helen, may nahuli tayo agad sa unang lambat natin. Ano yun? Mukhang isda yata. Sige, hindi ito axolotl. Dragon goby ang tawag dito. Isa ito sa mga isdang may pinaka-nakakatakot na itsura sa mundo. Tingnan mo ang mukha niyan. Parang totoong alien yan. Aray, may matutulis pala siyang mga ngipin. Ngayong alam na nating may isda, nanpatuloy akong magsuyod gamit ang lambat. Nang bigla ulit akong may nahuli. Pero mas bihira ito. Ay grabe Helen, may isa pa tayong nahuling isda dito. Pero mas malaki ito. Kalma lang kayo. Tingnan niyo ang laki ng isdang ito. Ngayon, tinatawag na water cow goby ito. Isa na naman itong uri ng goby. Parang tangke lang siguro ng mga goby. Hindi ako sigurado. Pero mas bihira ito at mas lumalaki pa sila. At bukod pa doon, sobrang agresibo rin sila. Malapit ang ugali ng mga ito sa snakehead na bawal talaga dito. Kaya oo, ang astig ng nahuli natin na yon. Matapos ko ilagay ang water cow goby sa timba, nakita ko pang batang red-tail catfish at isang maliit na ripsaw catfish. Lalaki rin ang dalawang isda na ito balang araw. Pero ngayon ay mga baby pa lang sila. Lumipat ako sa kabilang tangke kung saan inaalagaan ng ilang bihirang axolotl. Okay mga tol, medyo kinakabahan ako ngayon. Base sa mga sticker na ito, mukhang may mga kakaibang axolotl dito. Sana buhay pa sila, kaya nagsimula na ako magsalok-salok gamit ang lambat. Pero mukhang hindi magandang nangyayari. Wala akong nakikitang kahit anong axolotl. At ayun, nung malapit na akong sumuko, may nangyari. Oh Helen, tingnan mo parang may nakita ako dito. Ano yon? Sigurado akong axolotl yan. Oo, axolotl nga. Nakuha natin siya. Grabe ang laki nito mga tol. At hindi ito yung ordinaryong axolotl mga tol. Jackpot tayo ngayon. Ang tawag dito ay firefly axolotl. Isa ito sa pinakaastig sa mundo. Matagal ko nang gusto makakita nito, pero sobrang bihira sila. Tinawag silang firefly axolotls dahil itim ang ulo at katawan, albino ang buntot, na kayang magliwanag sa dilim, parang alitap-tap. Hindi basta nangyayari yon sa kalikasan, ginagawa talaga ito sa laboratorio. Kasi kapag ang mga axolotl ay nasa itlog pa, nakikialam ang mga siyentipiko at pinagsasama nilang isang normal at isang albino
para makagawa ng isa na hati sa dalawa. At gaya ng maisip mo, Hindi madaling gawin yon. Kaya sobrang bihira ng mga axolotl na ito. At oo, ito talaga ang paborito ko sa ngayon. Pwede na nating alisin ang Firefly Axolotl sa listahan. Pero gaya na nakikita mo, may ilan pa tayong hahanapin, kasama ang $10,000 mosaic. Kaya nilagay ko si kuya sa cooler at nagpatuloy ako. Pagkatapos nun, may isa pa akong nakakagulat na natuklasan. Tignan mo Helen, may isa na naman tayong dambuhalang axolotl. Teka lang, sa tingin ko, isa na naman itong bagong species. Kung tama ako, sigurado akong tinatawag itong Dirty Leucistic Axolotl. Naisip ko lang yon kasi kamukha talaga nito yung nasa chart. Parang normal na leucistic pero may itim na batik sa mukha. Mga kaibigan, alam kong axolotl ang espesyalidad ng pet store na ito, pero nakakagulat ang dami ng klase nila. Ang astig. Sumalok pa ako ng ilang beses sa tangking ito at nakahuli ng ilang axolotl. Pero di ko alam kung anong klase sila. Sa price tag, nakalagay na hypo ang tawag sa kanila. Ngayon ko lang narinig. Pero ang astig ng itsura nila. Kaya nilagay ko sila sa cooler at lumipat ako sa susunod na tangke na mas marami pang axolotl na ngayon ko lang nakita. Guys, nakalagay dito na may gray at black na axolotl dito, pati na rin isang Xanthic copper. Hindi ako sigurado kung anong mga iyon. At wala sila sa charts, kaya baka bagong species. Siguro ang paraan lang para malaman ay hulihin sila. Sinimulan kong gamitin ang lambat at agad akong nakahuli ng una. Oh Helen, may nakuha tayo. May axolotl tayo sa lambat. Sige, di pa ako sigurado kung ano ito. Pero tingin ko baka Xanthic copper ito. Gaya na nakikita mo, kamukha niya yung ibang copper na nahanap natin. Pero may konting pagkakaiba. Mas mapusyaw ang kulay at maraming batik sa katawan. Astig siya. Wala pa akong nakitang ganito dati. Guys, may teorya talaga ako kung paano nagkaroon ng ganitong mga kakaibang morphs ang pet store na ito. Baka pinagsama-sama nila ang maraming axolotl dito at nagparami. Kaya nagkaroon ng sobrang bihirang axolotl na wala sa iba. At kung totoo yun, ang astig dun kasi baka tayo lang ang may ilan sa mga species na ito. paglalagay ko sa kanya sa cooler, Ipinagpatuloy ko ang paghahanap ng mahiwagang gray at itim na axolotl nang may nangyari. Ellen, tingin ko nasa lambat natin siya. Tignan mo. Ayan na ang gray at itim na axolotl mga kaibigan. Ilabas na natin siya. Halika pare, ililigtas ka namin. Tignan nyo to mga kaibigan. Ang ganda niya, grabe. Tingnan mo kung gaano karami ang batik niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nagtataka ako kung gaano siya kabihira. Dahil wala siya sa axolotl charts. Hindi ko nga alam kung anong mga axolotl ang dapat ipag-breed para makuha ang ganitong klase. Kaya kung alam nyo, mag-comment lang kayo sa baba. Pero kahit ano pa man, isa ito sa mga paborito ko sa ngayon. Ngayon, matapos kong makita ang mga kakaibang axolotl na di umaabot ng $1,000, di ko maisip ang itsura ng mosaic na nagkakahalaga ng 10,000. Siyempre, kailangan pa rin siyang hanapin, kaya nagpatuloy ako. Sa sumunod na aquarium, mas marami akong nakita na normal at hypo na axolotl, pero wala pa ring mosaic. Nagpatuloy ako sa paghahanap, at bigla akong nakatuklas ng pinaka-nakakagulat sa ngayon. Diyos ko Helen, ito na ba talagang iniisip ko? Sabi ng sticker, may mga baby mosaic axolotl dito. Di ako makapaniwala, tuluyan ko nang nakalimutan. Ayon sa dating may-ari ng pet store, nagpaparami sila ng mosaic axolotl dito, kaya dapat may mga baby. Mukhang nakita na natin ang tank kung saan inilagay ang mga iyon. Sana buhay pa sila. Kaya may ingat akong nagsimulang mag-scoop. At sa unang subo ko pa lang, hindi lang isa, kundi 2 baby mosaic axolotl ang nakuha ko. Grabe, hindi ako makapaniwala. Unang beses ko makakita ng mosaic axolotl ng personal. Kahit di pa sila kakaiba ngayon, mga baby pa lang sila. Paglaki nila, magkakaroon sila ng kakaibang kulay at pattern na unti-unti mo lang makikita ngayon. Hindi sila ordinaryo. Maniwala ka, pag nakita natin yung mas malaki sa video mamaya, magugulat ka talaga. Astig pa rin ito. Nilagay ko na agad ang mga ito sa sarili nilang timba para di sila kainin. Nagpatuloy ako para makita pa kung ilan mahanap ko. Ayon, may isa pa. Nakuha ko siya. Ang dami pala mga pare. Tignan nyo to. Grabe. May lamba tayo na puno ng mosaic na axolotl na yon. 1, 2, 3, 4, 5, dagdag pa yung 2 pa. 7 lahat yon. At ang bawat isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng $500. Grabe, ang laki ng halaga niyan. Jackpot tayo ngayon. Pero hindi ko alam na mas marami pa pala sa loob ng tangke. pagkatapos ng ilang lambat, Nakuha ko silang lahat.
10 baby axolotl na nagkakahalaga ng $5,000. Sabi ng iba, 10,000 ang malaki, kaya mas magiging wild pa ito ngayon. Pagkatapos, lumipat ako sa ibang tangke, kung saan nagpaparami sila ng iba't ibang axolotl. Pero hindi ito mga ordinaryong axolotl. Makikita mo rito na may gintong axolotl at leucistic na umiilaw. Kapag nagkaanak sila, malamang nakabuo ng bihirang hybrid na axolotl. Naisip ko na pinakamadaling paraan para mahanap sila ay gamitin ang espesyal kong ilaw na nagpapaningning sa kanila. Agad, may napansin ako. Uy, tingnan mo, ang laki niya. Subukan kong mahuli siya. Tara pare, pumasok ka sa lambat. Sinusubukan naming iligtas ka. Nakuha na natin siya. Tingnan niyo mga pare, kumikislap siya. Grabe, pati mata niya sobrang berde. Para talaga siyang mutant na axolotl. Nakakabili para sa akin kung paano siya mukhang normal na axolotl kapag may ilaw. Pero sobrang berde niya kapag patay ang ilaw. Ang astig nun. Siguradong ito na yung leucistic na nagliliwanag. At talagang nagliliwanag siya. Sa totoo lang, sobra pa nga ang pagliwanag niya. Medyo nabulag na ako sa kanya ngayon. Ilagay ko na siya sa cooler kasama ng iba pa nating mga axolotl. At palaki ng palaki ang koleksyon natin, pero nandito pa rin yung gintong axolotl. Dahil hindi siya nagliliwanag, mahirap siyang hanapin. Nasaan na kaya siya mga tol? Ang dumi ng tubig. Ay, mukhang nakita ko na. Nasa baba siya. Sige, pumasok ka sa lambat. Sinusubukan ka naming iligtas. Ayon, nakuha na natin siya. Ang laki niya. tingnan niyo yung laki ng gintong axolotl na yan mga tol. Mas malaki at mas makulay siya kaysa sa una nating nahanap. Ang astig talaga. Sige, nahanap na natin ang mga magulang. Ngayon, hanapin naman natin ang mga anak at tingnan ang resulta kapag pinaghalo ang dalawang axolotl. Kung nagtatanong kayo tungkol sa maliit na mesh na lalagyan sa aquarium, dito nilalagay ng tao ang mga baby isda at axolot para hindi kainin ng magulang nila. Kaya sumilip ako sa loob nito at agad kong nakita ang dalawang maliit na axolotl at sila na yata ang pinakapanalong nakita ko. Ang astig nito mga tol. Di ko pa nakita ang baby golden axolotl dati. Pero kung natatandaan nyo, dapat nag-iilaw sila dahil ganoon ang isa sa magulang nila. Subukan natin, patayin natin ang ilaw. Tara, 3, 2, 1. Grabe, tingnan niyo yan. Sobrang neon nila mga tol. Tingnan niyo yan. Ang lupit talaga. Sa palagay ko, ngayon lang ako nakakita ng axolotl na ganito kaliwanag. Parang neon lahat ng parte ng katawan nila. Ganyan talaga siguro kapag pinaghalo ang golden axolotl at kumikislap na leucistic. Talagang bihira ang mga ganito. Nagpasya akong ilagay ang mga ito sa timba kasama ang mga baby mosaic dahil magkasing laki lang sila. Pagkatapos nun, tumuli kami sa malaking pond kung saan inilalagay ang pinakamalalaking axolotl. Grabe, ang dumi ng tubig dito. Wala pa akong nakikitang axolotl pero dapat meron dito. Simulan na nating magnet sa paligid. Dahil malaki ang pond, hindi madali hanapin sila. Pero pagkatapos lang na ilang minuto, nahuli ko na agad ang una kong axolotl. Ay grabe Helen, may nakuha tayo. Nakuha na natin ang una nating axolotl. Grabe, totoo ngang may malalaki dito. Sobrang laki nito at palagay ko, isa itong species na hindi pa natin natatagpuan. Ito ay tinatawag na starburst axolotl. At kahit mukhang normal lang sila sa unang tingin, kung titingnan mo ng mabuti, may mga gintong parang flakes sa buong katawan nila. Ang astig talaga nila. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Lalo na kalakihan. Buti buhay pa siya kahit iniwan ng ilang linggo at mataba pa rin. Di ko alam paano nangyari yon. Siguro may kinakain siya sa loob. Ang weird talaga. At nung mas tinignan ko pa siya, napansin ko na kaya pala siya matabay dahil buntis pala siya. Ibig sabihin may iba pang nandito. Kasama na ang mga baby. Kaya nilagay ko siya sa cooler at nagpatuloy ako sa paghuli gamit ang lambat. Nang biglang may nangyari. Uy, tinan mo yan Helen, tama ako. May mga baby nga dito. Meron tayong dalawang maliit na axolotl. Ang liit nila, siguro baby starburst axolotl. Pero hindi ako sigurado. Mahirap sabihin kapag ganito kaliit. Mas mahirap ang rescue mission dahil malaki ang pond at pwedeng daan-daan pa ang nandito. Kailangan lang natin magpatuloy at tingnan kung ilan pa ang mahahanap. Sa bawat salok, dumarami ang aming nakokolektang axolotl at mabilis napupuno ang cooler. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Nahuli ko ulit ang isa pang dambuhalang axolotl, pero mas bihira ito.
Ay grabe Helen, may isa pa tayong axolotl dito. Sa tingin ko, isa na namang malaking melanistic yan. Pangalawa pa lang ito na nakita namin dito sa pet store. Kaya sobrang bihira nila. Pero alam niya naman, mas bihira pang hanap natin. Kaya ilalagay muna natin siya sa cooler at magpapatuloy tayong maghanap pa. Pagkatapos noon, napansin ko sa lawa ang isang napakalaking albino na axolotl. Sinubukan kong hulihin siya. Halika kaibigan, pumasok ka sa lambat para masalba ka namin. Ayan siya, ang laki niya. Kita mo ba? Parang hindi totoo mga kaibigan. Ito na ang pinakamalaking axolotl na nakita ko. Malalaki ang kamay ko kaya baka hindi siya mukhang malaki sa kamera. Pero may dala akong panukat. Tingnan natin kung gaano kalaki ang axolotl na ito. Mukhang abot siya ng isang talampakan. Heto ang ulo niya, huwag kang gagalaw. Heto naman ang buntot niya mga kaibigan. Tingnan nyo, mga kaibigan, lagpas 10 pulgada ang haba nito. Parang world record na yata. Mag-comment kung nakakita na kayo ng ganitong kalaking axolotl dati. Pero gaya ng nakikita ninyo, napakataba rin siya, parang buntis. Kung totoo yun, baka may mga batang albino na axolotl din sa loob. Grabe, di ko na alam sasabihin ko. Hindi ako sigurado kung paano natin mahihigitan ito. Pero nagpatuloy ako sa paggamit ng lambat at nahuli ko pa ang mas maraming batang axolotl, pati ilang albino. Pagkatapos, may nakita akong malaking bagay sa lambat ko na di ko inaasahan. Tignan ninyo mga kaibigan, isa pa itong malaking axolotl. Mukhang albino na naman ito. Ay teka, hindi pala, iba ito. Sa tingin ko, malaking golden na axolotl ito. Tignan ninyo. Yan na ang pinakamalaking golden na axolotl na nakita ko. Mas malaki pa sa kamay ko. Akala ko albino siya nung una dahil ang dumi niya. Tignan mo. Nakakalungkot mga kaibigan na ang mga higanting axolotl ay nabubuhay pa rin sa ganitong maruming tubig. Himala na buhay pa sila. Nakakabalib kung gaano karaming golden na axolotl ang natagpuan natin sa pet store na ito. At ang nakakatawa, hanggang sa video na ito, akala ko talaga na ang mga golden na axolotl ang pinakamahal at pinakamahirap hanapin. Malinaw na, matapos makita ang iba't ibang anyo ng axolotl, hindi pala totoo iyon. Pero patuloy pa rin nating hinahanap ang pinaka-inaasam na axolotl, ang mosaic. Halos 30 minuto na ako nagsasala ng lambat dito sa pond pero wala siya. Isang tangke na lang dito sa pet store ang di pa natin nasisilip. At yun na lang ang huling tsansa natin. Kinuha ko ang golden na axolotl, nilagay sa cooler at pumunta sa huling tangke. Pero hindi maganda ang nakita ko. Malabo ang tubig at walang buhay akong nakita. Nagsala ako gamit ang lambat nang may nadiskubre akong nakakalungkot. Helen, tingnan mo dyan. May axolot pero nakatihaya at hindi gumagalaw. Ay nako, siguro ito na yung mosaic mga pare. Hindi ito maganda. Sige, subukan nating huliin siya. Baka buhay pa siya. Sige na tol, ang lungkot naman ito mga pare. Grabe, seryoso ba to? Sandali lang. Sandali, ano to? Helen, laruan lang pala ang axolot, hindi totoo. Bakit nandito? Kalokohan o prank lang ba to? Mga pare, akala ko talaga patay na yung mosaic na axolot. Pero siguro ang magandang balita, ibig sabihin nito, nandyan pa yung mosaic na axolot at baka buhay pa siya. Habang may pag-asa pa na nandito ang mosaic, patuloy akong nagsalok. Ilang beses akong nabigo, pero may nahuli rin ako. Diyos ko, Helen, may nahuli tayo. Gumagalaw siya. Sana ito na yung mosaic na axolotl. Diyos ko Helen, nagawa natin. Nahuli natin yung nahanap natin mula pa kanina. Yan mismo ang mosaic na axolotl. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Naninhinig ako. Akala ko hindi na natin siya mahahanap pero nahanap natin siya at buhay pa siya. Ito na yata ang pinakamagandang bagay na nakita ko. Ibig kong sabihin, tingnan mo naman yan. Ngayon, para may larawan kung gaano kabihira ang axolotl na ito, ang tsansa na maging mosaic ang isang axolotl ay 0.00001%. Na halos imposible na talaga. Sambalang talaga mangyari ito. Hindi mo rin pwedeng sadyang paramihin ang axolotl para makuha ito. Kaya napakahirap silang hanapin. Pero ngayon, makikita mo na talaga ang sinasabi ko kanina na ang mga ito ay may sobrang kakaibang kulay at mga pattern. Kakaibang bawat mosaic na axolotl, kaya't espesyal talaga sila. Astig dito kasi itim ang hasang niya sa isang gilid, tapos pula naman sa kabila, gaya ng normal. Ang galing nun. Pero gaya ng nakikita mo, hindi pa siya ganap na adult, kaya mas gaganda pa ang kulay at pattern niya habang lumalaki. Hindi pa rin ako makapaniwala. May hawak akong axolot na posibleng nagkakahalaga ng $10,000. Mukhang siguradong sa akin ang axolotl na ito
Pati ang ibang kakaibang axolotl na nahanap natin sa abandonadong pet store na ito. Mag-comment sa ibaba kung gusto niyo ng part 2 kung saan gagawan ko ng dream home ang mga axolotl na ito. Mag-suggest din ng pangalan para sa bagong mosaic axolotl. Pero anyway, maraming salamat sa panonood ng video. At magkikita tayo sa susunod. Paalam!